Okay? Maraming salamat po sa video na yan. At yan yung video namin sa aming mga volunteer. Ayan, doon sa Barangay Mali at sa Barangay Banaba. Yung tinulungan namin sa paglilinis. Kaya na-play. Oo, nung panahon ng baha. Kaya tayo, no, sobra-sobra ang tubig. Kaya umaapaw, ano, may baha. Kaya pag-uusapan natin ngayon, water cycle. Yung water crisis. Yan. Kasi yung crisis sa tubig natin, napapansin natin na sa tuwi-tuwi na lang nagkakaroon tayo ng water crisis. Samantalang yung nangyayari naman itong nakalipas na yung tinulungan nga namin na ika nga yung baha, sobra-sobra naman ang tubig. Paano nangyayari yun? Kaya pag-uusapan natin lahat yan. Pero bago pa tayo magpapatuloy, batiin muna natin ang lahat ng sumusubaybay sa atin. Ayun, yung mga taga Washington Pinoys. Ayan, tsaka dyan sa Camarines Sur, at tsaka sa Cavite, marami tayo. Tsaka sa Pangasinan pala, may mga viewers din tayo dyan. Maganda. At sa buong Pilipinas. Kaya magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa atin, sa buong Luzon, sa buong Visayas at saka sa buong Mindanao. Kasi mayroon din tayo mga viewers na marami dyan sa Mindanao area at saka sa Visayas region. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa. Ayan, siyempre, batiin din natin sila si Ma'am Stinely Reyes, si Sir Fred Reyes, ayan, sila si Jan, si Jassy, Jan sa Germany, si Ma'am Teresita Punchika, ayan. May Ma'am Teresita Coat din sa Davao, ayan. Oo, at saka, syempre, sila si Chai, ayan. At saka si Ma'am Iba Hober, dyan sa Germany. Magandang araw po sa inyong lahat, At, syempre, si Ma'am Rimche Meyer para dyan sa Australia. At saka si Tumski. Si Tumski pabakasyon na, Oo, kaya mabakasyon ka ngayon dito sa ating water crisis. Kaya pag-uusapan natin yan. Bagaman tayo, nagkakaroon tayo ng maraming baha kung may bagyo, nagkakaroon din tayo ng problema sa tubig. Ano ba ang main cause ng ano ba talaga yung pinakadahilan ng ating problema sa tubig dito sa Pilipinas o yung water crisis natin sa Pilipinas? Kilala ang Pilipinas dahil sa mga yamang tubig, yamang tubig nito, mapadagat man yan, ilog, batis at talon ay hindi nagpapatalo. Hindi nagpapatalo ang Pilipinas. Yan. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na mga isla at napapalibutan ng tubig dagat. Wala tayong katabing bansa di tulad ng bansang Europa, yan, Amerika, na mayroon silang mga katabing mga bansa. Kung kaya mayroon ba tayo talagang krisis sa tubig sa Pilipinas? Samantalang sulo natin yan at napalibutan ika nga tayo sa mga tubig. Ang sagot ay oo. Mayroon. Sa datos ng water.org, isang global non-profit organization na naglalayong magdala ng malinis magdala ng malinis na tubig na safe sa kalusugan natin. Nakikita natin sa datos nila na mula sa 115 milyon na populasyon ng Pilipinas, 60% o 60 milyon katao o 52% ng populasyon ang nakakaranas ng kakulangan sa malinis na tubig. At 43 million katao o 37% ng populasyon ay walang access ng malinis na tubig. Ayan. Malinis. Kaya, yung malinis dahil sa problema natin minsan sa politika. Ayan. Isa nga itong krisis sa bansa. Ayan. Wala rin tayong malinis na tubig minsan dahil sa access o wala tayong malinis na palikuran. Kasama na riyan. Kaya marami tayong mapag-uusapan tungkol dyan. Okay. Kaya ayan, magandang araw muna kay Sir Rodrigo. Ayan. Abria. Si Sir Rodrigo, kumusta po kayo, Sir Rodrigo? Kaya sa mga syudad naman, dahil sa mabilis na paglago ika nga sa populasyon,
paglubo ng mga tao dito sa urbanisasyon ay nakakaranas ng kakulangan sa mga infrastruktura na kailangan upang makapaghatid ng tubig para sa lahat. Isa pang problema, ang over-extraction sa groundwater. Yan. Groundwater system, ika nga, sa sobrang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, kung kaya natutuyo na ito sa Metro Manila ayon sa Philippine Institute for Development Studies. Yan. Siyempre, kasama na rin ang problema kung bakit nagkakaroon ng krisis sa tubig. Kahit dito sa yung Maynila, sa Maynila, oo, at dahil sa pagsasayang, minsan sa pagsasayang natin, tayo mismong mga tao, minsan nagsasayang tayo ng tubig. Kaya dapat ingatan din natin, huwag tayong magsasayang ng tubig. Kasi mayroong iba dyan, bukas na bukas yung gripo. Hindi naman, ipalagay mo na hindi sinasadya, pero kadalasan mayroon talagang ganun. Lalo na sa mga katulong, minsan, hindi ni sinasara ang gripo, tuloy-tuloy naghuhugas, hindi man lang nagagamit ng kumplanggana, o kung ano mang pwedeng paggagamitan. Kasi, okay lang, nagbabayad naman. Kaya lang, ang problema, sayang ang tubig. Oo, mayroon na din namang iba, yung mga natin, sa Maynilad, sa isa pa yung sa Manila Water, minsan nakikita natin na bumubulwak yung mga tubo nila. Hindi nila ginagawa kaagad. Bakit? Sa kakulangan ba ng mga maintenance? Hindi kakulangan kasi wala naman talaga silang maintenance na totally. Kukuha sila ng kontraktor. Ang nagiging problema, hindi nila kaagad ito solusyonan. Ika nga, dahil sa babayaran din naman ng mga tao yan kung sakaling magkulang ang tubig. Oo, kasi papasa din nila sa mga consumer mismong tissue na ginagamit ng mga Manila, katulad kahit sa Meralco, ganun, pinapasa yan sa consumer. Oo, lahat ng gastusin nila, kahit yung ginagamit na personal na minsan sa mga opisyal ay ipinapasa sa atin. Kaya hindi sila nag-atubili din silang gumagawa, hayaan na lang yan, total babayaran naman. Kaya malaking contribution yon na tayo nauubusan ng tubig. At kontaminasyon dahil sa mga iba't ibang industriya at pagawaan. Gayon din ang patuloy na epekto ng climate change sa bansa na nagdadagdag ng pagkatuyo at dry spill. Tapos, sasabayan pa ng paglakas ng mga bagyo, kung kaya nasisira ang mga water system natin dito sa Pilipinas. Sa Mindanao naman, isang problema ang labanan na sa politika, kung kaya nagkakagulo sa pagkakaroon ng epektibong water management. Ayan. Kaya isa din ang mga dahilan dyan, Kaya nakakalungkot na tayo na sa isang nakalutang sa tubig pero nagkukulang tayo ng tubig. Yan. Kaya ang tanong, ano ang epektibo o ano ang epekto ng water crisis sa kalusugan ng mga tao? Ayan, yan ang tanong. Siyempre, lahat ay epektado sa water crisis na ito. Nakatira ka man sa syudad o sa probinsya, sa mga nakatira sa syudad. Di ba? Oo. Kumbaga, walang exempted dyan. Kahit nakatira ka sa syudad o sa probinsya, sa mga nakatira naman sa syudad, ito ang problema. Ang kakulangan sa tubig at mababang kalidad ng tubig ay nagre-resulta na sa paglaganap ng mga sakit tulad ng cholera, typhoid fever, dysentery, o sakit sa bituka na nagre-resulta sa diarrhea. Ang kakulangan din sa tubig ay nakakaapekto rin sa hygiene at siyempre at pananatiling sa yung sa ating kalinisan, ang mga tao na siya namang nagpapataas ng panganib na magkakaroon ng infection at mga outbreak ng sakit. Sa mga probinsya, dahil sa kakulangan sa malinis na tubig, napipilitan ang mga residente na uminom ng maduming tubig. Yan. Ang maduming tubig na ito ay pinamumugaran ng maraming parasite.
at mga bakterya na kung hindi man kaagad-agad na umepekto, ay kalaunan ay aatake rin sa ating immune system at ang digestive system ng mga tao. Lalo na sa mga bata, Kaya nga dapat pagpatuloy natin yan, dapat nga tayo magkakaroon ng gobyerno natin sa Department of Health ng programa ng pagpupurga. Kaya nga naman sa aming mga sa aming medical mission, talagang pinupursige namin yung pagpupurga na mayroon kaming ivermectin na dala at ito po ay ibinibigay po naming libre sa mga kabataan na mga walang sakit o may sakit para ito po ay mapurga. Kasi kapag malusog ang isang tao, ibig sabihin malakas ang immune system niyan. Ngayon, kung mayroong parasite o bulate ang isang bata o ang matanda, kung mayroong bulate, tiyak na magkakaroon ng paghina ng immune system at nakadagdag ito sa mga problema. Ayan. Kasi siyempre, yung digestive system ng isang tao, siya yung kumbaga nagdadala parang hindi manghihina ang kalusugan ng isang tao. Ayan. Kaya makikita natin na magandang sistema na pagkukunan. Dapat at dahil walang magandang sistema na pagkukuhanan ng malinis na tubig ang mga tao sa probinsya, ang ilan ay kailangang pang maglakbay. Maglakbay o pupunta sa ibang lugar habang ang oras para na makukuha o ang oras nila nasasayang o nanganganib pa nga minsan sila, mapanganib pa yung buhay kasi minsan lalo na sa mga isla, pupunta tatawid pa para kukuha. O mayroon naman sa malaking malaking isla, malayo, syempre yung kanilang oras. Para lang mag-igib, nasasayang ang kanilang oras na makapunta sa bukal o magpunta doon sa tubig. May mga iba kasi may mga balon. Sa probinsya, balon. Kaya siyempre, dapat ito mapangalagaan. Dapat ito yung bigyan ng pansin ng ating gobyerno, yung magandang kalidad ng tubig na ibibigay natin sa mga tao. Kaya maganda, pinag-uusapan natin ito. Bakit? Kailangan nating magbigay tayo kaagad ito ng Ayan. Kaya lang, siyempre, papaano nga naman, hindi magagawa ng iilang tao yan. Nagagawa yan sa pamamagitan ng gobyerno na siya naman dapat magbigay ng pansin dito. Tandaan natin na ang mga tao walang magagawa kung ang gobyerno ay hindi makipagtulungan. Kung hindi bigyan ng pansin ng gobyerno ang magandang proyekto para sa tubig. Tandaan natin, ang ekonomiya natin ay babagsak. Bababa talaga. Kasi siyempre, mahihirapan ang mga tao kapag ang tubig hindi malinis. Pag maraming may sakit, mahina ang production. Mahina yung mga, kahit sa magsasaka, kung magkakasakit yan, walang produkto. Kaya nga lagi tayong kulang dahil kinukulangan lagi ang mga suporta din sa mahihirap na mga magsasaka. Nakababayan natin. Kaya kawawa naman kung hindi natin ito bigyang pansin yung water crisis. Ang nakakaapekto sa oras ng kanilang mga yung oras na inilaan na lamang sa sa mga kabataan na kanilang pag-aaral o sa mga matatanda ay mga trabahong nakakapagbibigay ng sahod. Kumbaga, imbis na magkasahod ka, hindi na kasi nag-iigib ka na lang ng tubig na magagamit sana sa panggastos sa pangangailangan. Ayan, sa ating pamilya. Kung kaya ang krisis na ito sa tubig sa Pilipinas ay talagang malaki ang epekto sa kalidad ng buhay nang nararanasan ito. Na nakatira man sa syudad o sa probinsya, malaki talaga ang nagiging problema yan. Kaya tayo, tandaan natin, sa atin, hindi natin gaanong pinapansin ito. Hindi natin gaanong pinapansin yung mga, yung ganitong problema. Pero tandaan natin na nangangailangan tayo talaga ng suporta ng ating gobyerno. Nangangailangan tayo ng pangangalaga ng mga local government. Kaya dumadagdag ba sa climate change ang water crisis? O dumadagdag ba ang climate change sa water crisis na nararanasan natin ngayon sa Pilipinas?
Yan. Malaki ang problema ang idinagdag ng climate change sa water crisis ngayon na dito sa Pilipinas. Gaya ng alam ng karamihan na laging nakikinig sa ating programa, no? Yung laging nakikinig at talagang nakatutok sa ating programa, binago ng climate change ang pattern ng ating weather sa Pilipinas o ang ating yung panahon. Dito sa Pilipinas, no? Siya ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng tagtuyot. Tapos, sa susunod na mga buwan ay sobrang lakas ng bagyo. O hindi natin maiwasan yan na pwedeng lumakas ng bagyo sa susunod na buwan. Dahil sa may mga bagyong parating. Dahil marami pang parating na bagyo dahil sa problema ng ating climate change. Tuwing nagkakaroon ng tagtuyot, nauubusan ang supply ng mga tao ng malinis na inuming tubig. Yan, nauubusan. Gayon din ang tubig na ginagamit sa mga ating agrikultura at iba pang mga industriya. Tapos, tuwing may malakas na bagyo, kahit mahina nga na bagyo naman, nagkakaroon ng matinding pagbaha. Kaya ibig sabihin, nagpuproblema tayo sa tubig, pero ang pagbaha, hindi rin natin nakukontrol, nagkakaproblema pa rin tayo. Pag-isipan na lang natin, ano ba talaga ang solusyon? Na pwede naman sanang magawa ng paraan. Pero, siyempre, isipin natin mabuti yan. Sana, maisip ng mabuti ng nanunungkulan sa atin. Hindi natin tinutulig sa sila, pero paalala lang na sana naman bigyan pansin na kapag tayo nag-uulan, kahit tumutuloy-tuloy lang ang ulan, hindi na maganda ang ating lugar. Nagbabaha. Hindi lang sa Metro Manila, halos lahat ng lugar nga nararanasan natin itong taon na ito o nakalipas pang mga taon, maraming nagbabaha. Samantalang ang problema tayo kapag nagtutuyot sa ating water crisis. Yan. Gaya ng nararanasan natin, pagkatapos lang ng bagyo ngayon. Yung bagyo na Karina, naapektuhan nito ang ating malinis na supply na tubig. Ayan, kaya syempre pag na problema yan, tubig nandyan kumukuha lahat ng tao, yan ang buhay, Ang mga ganitong malalakas na bagyo ay nagkukontamina sa ating mga inuming tubig. Nagkakaproblema yan. At sumisira sa mga infrastruktura para sa ating mga tubig. Ayan, yung mga sewerage system, kasi pwedeng makontamina dahil sa pagbaha. Umaapaw yan, pumupunta yan doon sa ating tubig na malinis. At hindi nakukontrol, kaya problema talaga. Maraming nagkakasakit pagkatapos ng baha. Kapag nakakaranas tayo ng heatwave, nag-evaporate ang mga water sources natin at nauubos ang mga reserba nating mga tubig, lalo na sa mga sa mga bukal, balon, yun ang nauubos. At saka marami pang iba na nababawasan talaga ng tubig. Ang climate change na ito ay dinodoble ang problema natin sa tubig na limitado na nga. Imbis kaya limitado na nga ating tubig, nadagdagan pa sa climate change. So yan. Kung kaya, ang climate change na ito ay talagang challenging para sa ating lahat. Hindi lamang sa mga nangangasiwa sa ating sa ating tubig tulad ng Manila Water, pati na rin tayong pangkaraniwan lang. Yun. Epektado tayo. Nasisira nito ang araw natin, ang kalusugan natin, ang kabuhayan natin, at iba pang mga gawain natin. Lalo na sa probinsya, minsan lalo na sa sa Visayas. Kasi ang Visayas is maraming isla. May mga lugar diyan na minsan ang ginagawa nila naranasan ko yan na ginagawa na mag-aabang ng tubig. Simula 10 o'clock hanggang madaling araw yon. Ang kukunin mo lang, limitado 2 container lang. Ayan. Kasi sa inuming tubig yon. Kasi yun yung isang balon na na malinis o talagang kinokontrol ng barangay yon. Kaya lang, dapat doon kung palaisip sa atin ang national government at ang local government, gagawa pa sila ng maraming balon. Kaya bigyan nila ng tinatawag na yung kahit yung puso, yung binubomba lang, tulungan lang yung mga tao pero hindi gagamit ng lokal na
na tubo, ika nga. Ang kailangan dapat ay tinatawag natin na stainless. Oo, para hindi magkakaroon ng kalawang. Ayan, oo. Kaya maganda na pag-isipan din sana natin yan. Tulungan natin yun na sa probinsya. At pwede ring maglaan ng budget para sa tubig sa probinsya. Huhukayin ng mas malalim ang balon. Huhukayin nila. Kasi ang tubig kasi sa probinsya, 1 meter, 2 meters, 3 meters. Yan. Mayroon. Ang pinakamalalim is 5 meters. Dahil sa hindi na kaya ng mga taong maghukay pa ng mas malalim. Una, may mga dahilan dyan eh. Kapag masyado ng malalim na hinuhukay ng balon sa probinsya, pwede na rin mapasa panganib ang buhay. Yan. Bakit? Mababa na po ang oxygen. Hindi po nila kaya na huminga ng dahil ang humidity sa ilalim ay mas mataas yung vapor o yung malamig na tubig na siya naman pipigil sa paghinga o magkakaroon ng problema yung ating puso o ating baga nagkakaproblema kapag masyadong malalim. Ngayon, paano natin masasabi na pwede namang laliman kung mayroong local government na sumusuporta at magpahiram ng isang vacuum or pump na pwedeng magbigay ng air flow papunta sa ibaba o paghigop ng humidity, pwedeng maipalit ang hangin na mag-supplyan sila ng tamang oxygen yung mga naghuhukay. Kaya ibig sabihin, hindi kaya kasi yan ng mga ordinaryong mamamayan, lalo-lalo na sa probinsya na ika nga yung sapat lang ang kinikita, sapat lang yung mga yung kanilang sa buhay, sapat lang yung kanilang pang-araw-araw na buhay, sapat lang. Kaya ang nangyayari, nahihirapan ang mga tao na magkakaroon ng ganong sistema. Kaya tayo, sana lang minsan nahihirapan din tayo na mag-isip. Pero may mga pundo naman ang ating gobyerno sana na magbigay ng pansin sa mga probinsya, lalo na sa mga isla. May isang isla na nakikita ko na ang pagkukunan nila ng tubig sa kabila pa sa mainland. Pagdating sa mainland, minsan, siyempre, naggagastos o may gasolina. Hindi naman lahat may kakayahan na pumunta ron. Kaya bibili nila yung tubig pagdating sa kanila. Ngayon naman, ito namang local government, nakikita ko naman minsan local government, nagagalit. Bakit nyo binibinta roon? Ang katuwiran, hindi po namin binibinta. Kung hindi, yung gastusin ng gasolina ay pinapasa lang din namin sa iba. Doon, kumbaga hinati-hati. Pero yun nga lang, gagastos. Ngayon, may mga tao na siyempre, kapos din yung isip. Ang gusto din, ibibinta na yung tubig nila na pinagkukunan doon sa kanilang balon dahil binibinta naman doon. Kaya lalong tumataas ang presyo. Yan ang dapat bigyan ng pansin sa isang lugar. O sa mga isla. O bigyan ng pansin sa local government. At pati na ang national government. At saka kasi malaking problema talaga yan. Lalo na kung nagkakaroon ng low pressure. Yan. Di ba, siyempre, walang makapunta roon. Nagkakaroon ng tinatawag nating habagat. Ayan. Malalakas ang alon yan. Kaya nahihirapan. O yung iba na dapat magkakarga ng mga bangka, ng mga 20 container, pwedeng 10 na lang kasi maalon. Kaya dapat bigyan pansin yan. Okay. Kaya ang tanong, gaano ka-epektibo ang mga pulisya ng gobyerno para solusyonan ang water crisis sa Pilipinas? Yan ang dapat nating pag-uusapan. Ang effectiveness ng mga palisiya ng gobyerno sa Pilipinas may kinalaman sa water crisis ay parihong may maganda at hindi. Ika nga, may mga maganda namang naidudulot, may hindi naman maganda naidudulot. Maganda dahil ipinasa ang Philippine Clean Water Act of 2004 at ang pagtatatag ng National Water Resources Board o NWRB upang ma-regulate ang paggamit ng tubig at ma-improve ang kalidad ng tubig sa Pilipinas. Dagdag pa rito, ang pagkatuyo ng mga pagtatayo ng mga bagong water treatment. Yan, mga water treatment facilities at pagkukumpuni ng mga existing infrastructure
ay nagawa, lalo na sa atin dito sa Metro Manila. Ayan, nagawa naman. Ngunit nagkakaroon tayo ng problema dahil sa kakulangan sa pundo. Ayan, kakulangan sa pundo. Kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at kakulangan sa pagsasagawa ng mga plano dahil hindi pinaplano. Yan. Sa mga probinsya, ang implementasyon ng water management project ay napipigilan ng kakulangan sa monitoring access sa daan. Ayan. Oo, kakulangan kakulangan din sa matinong kalsada. Oo, na nag-a-access sa mga daan o iba pa. Oo, yun. Oo, kasi yung mga pagmumonitor ang mahalaga dyan para magiging maayos yung access ng daan papunta sa iba. Yan. Limitadong paggamit. At limitadong magagamit o ginagamit para doon sa pag-aayos ng mga tubig. Ayan. Oo. Siyempre, kapag limitado, wala tayong magagawa. At politika, minsan dahil yan. Oo, pero bago na tayo magpapatuloy, bigyan muna natin na ng ating studio at huwag kayong bibitaw, sa ilang sandali kami po ay babalik. Your favorite videos from Radio Kalusugan, Central Luzon Balita and Azul TV is now available on dailymotion.com. Dailymotion is home to famous media institutions in the world like Bloomberg, CNBC, and locally by GMA, ABS-CBN, PTV Network, and more. Visit us at dailymotion.com/Azul TV, reaching out to more digital platforms anywhere in the world. Radio Kalusugan, Central Luzon Balita, and Azul TV is now available in one. dailymotion.com/Azul TV. Ayan, salamat po sa Radyo Kalusugan. Salamat po sa hindi nyo pagbitaw. Ayan, babatiin muna natin si Rosita Ninyo. Ayan, sila si Peter Ninyo, si Marina Ibig, si Loida Bropas. Ayan, si Erlenda Siso. Ayan, si Marivic Siso. At saka si MD pala, graduate na sa 12. Congratulations po, MD. Ganap ka na talagang doktor. Ayan. Kaya bakit MD? Maria Daler. Maria Darel. Ayan, kaya MD. Ngayon, isa na siyang doktor. O, ganap na doktor. Ayan. Kaya, congratulations. Sa 12 na yung nila, yung parang graduation. Ayan. Okay. Hindi nga Yun, hindi nga nalipat. Okay, sige. Salamat po sa inyo at salamat sa inyong panonood sa amin. Ayan. Dahil sa problema nga natin sa tubig at dahil sumasabay ang mabilis na paglago ng mga population sa kahit saang lugar dito sa ating bansa, gayon din ang pagtindi ng pagtama ng epekto ng climate change ay mas natatagalan ang pag-implement nito at mas tumitindi ang epekto sa mga tao ng water crisis natin. Korupsyon pa, problema pa yan at hindi maayos na pamamalakad ng mga namamahala ng na talagang nagpapatindi ng problema sa isang lugar. Lalo na sa probinsya, isa sa dahilan talaga dyan ay corruption. Pero yung climate change naman kasi, pwede sana nating solusyonan yan. Mababawasan ang epekto at yung mga tubig natin, hindi dapat magiging gayon kabilis maubos sa pamagitan ng pag-init doon, epekto nga sa climate change. Kaya ang tanong, ano ang epekto ng water crisis sa ekonomiya ng ating bansa? Ayan. Yan na yung pag-uusapan natin. Anong epekto? Ayan. Ang mga industriya na pinaka-epektado sa water crisis sa bansa, ang agrikultura. Ayan. Palaisdaan. Ayan. O mangingisda mismo. At turismo.
Ayan, sa agrikultura dahil sa water shortage, nalilimitahan ang mga irigasyon. Ayan, kung kaya nababawasan ang naaaning tanim. O lalong-lalo na yung palay, na siya namang nakakaapekto sa seguridad ng pagkain dito sa atin sa Pilipinas. Kasi kapag kulang tayo ng pagkain, siyempre na sa panganib, ika nga ang seguridad. Huwag dapat talaga tayong umasa sa importation. Tandaan natin yan. Kasi once na nagkakaroon ng problema ang ating bansa doon sa ibang bansa o nagkakagulo ang mga bansa sa bawat bansa, papaano ang Pilipinas? Kapos. Siyempre, magkakaroon tayo na tayo mismo mga Pilipino ay nagkakaroon pa ng labanan dahil sa kakulangan ng ating supply ng pagkain, na sa dulo ay nagdudulot ng pagtaas ng bilihin sa pagkain. Ang pagkasira naman ng mga pananim dahil sa kakulangan sa tubig ay nakakaapekto sa kakainin. Ika nga, sa kakainin natin. At siyempre, doon sa mga nagtatanim, sa kita nila, sa kikitain ika nga ng mga magsasaka, naiipektuhan din. Bagaman tumaas ang presyo, pero hindi na pakinabangan din yun ng mga nagtatanim. Bakit? Wala ding harvest facilities, walang budiga, kaya idiretso pagbenta. Pagdating ng pagbenta, kapag nagkakaroon na ng shortage o kinulang na, yun namang mga negosyante mapagsamantala, doon naman nagkakaproblema. Kaya malaking epekto talaga yung water crisis. Ang palaisdaan din natin naman, ay naapektuhan din mula sa water pollution at pagkaubos ng mga freshwater resources. Yan. Kapag ganon, syempre, dahil dito, syempre nababawasan ang populasyon ng mga isda na nagre-resulta ng kaunting huli at bawas na kita sa mga kababayan nating umaasa din sa pangingisda. Kaya maraming epektado talaga sa water crisis. Pagkakalan natin na ang water crisis ay dito lang sa pananim, pati sa mga isda yan, nababawasan. Kasi kapag kulang nga yung sariwang tubig, kulang na rin yung mga planktons, kulang na rin yung mga planktons na siya namang nagbibigay ng oksihino o oxygen doon sa ating mga katubigan. Nauubos ang oxygen na siya namang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng production o yung populasyon ng mga isda. Kaya kukunti na rin ang mahuhuli at minsan pa nga nakikita natin na namamatay ang mga isda sa pollution. Minsan, siyempre pag kulang ng tubig, ang ginagawa, ini-sprayhan o nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na artificial na para mabigyan ng tubig ang ating pananim. Pero dahil sa kulang, isa sa dahilan din yun kung bakit pare-pareho epektado. Sa turismo naman, nakakaapekto ng kakulangan sa tubig sa convenience ng mga bakasyonero o bakasyonera. Siyempre, kapag hindi komportable ang mga magbabakasyon sa isang lugar o di kaya'y malaki ang gasto sa tubig pa lang, hindi na sila mai-enjoy o hindi na nila mai-enjoy yung pagpunta sa isang lugar para magbakasyon. Kaya, bakit pa magbabakasyon kung hindi ka man lang nasisiyahan? O minsan, dahil sa gastusin, nagkakaroon tayo ng problema. Kaya, malaki ang epekto sa atin dyan. Kaya dito nakikita natin yung mga problema kahit sa mga bakasyonero. Ayan, dahil sa kakulangan, kakulangan sa bakasyonero at kakulangan sa sapat na supply ng tubig ay nagsasara ang ilang mga hotels at mga resorts na nakakaapekto naman sa lokal na ekonomiya ng probinsya at pagkawala ng mga trabaho sa ilang mga lokal na residente na doon umaasa din na mabubuhay. Ayan, yung mga residente doon, na minsan nagbabangka o may mga tinitinda. Kung kulang ang mga turista, wala din. Kahit local man o international na turista. Kaya ang overall na pagkabawas ng turismo dahil sa water crisis ay nakakaapekto rin sa kaugnayan ng sektor tulad ng hospitality, transportasyon at retail.
Yan. Dahil sa mahirap na supply ng tubig ay napipilitan ang ilan na mga negosyante na mag-invest ng mga ng mga solusyon upang magkaroon ng maayos na supply ng tubig. Dahil dito, matapos ang magawa mo na yung investment na yon. Dahil dito, tumataas naman ang presyo ng mga basic na pangangailangan. Doon naman ang malaking gastusin. Kung kaya, nababawasan ang mga turista at nasisira ang ekonomiya ng isang probinsya o syudad na siya naman sana na nakikinabang kapag ang turismo ay maayos o maraming mga turista na pumupunta roon. Kaya, iyon ang nagiging mga problema sa ating yung ating kalusugan. Ayan, sa ating, siyempre kapag walang mga turismo, tapos doon ka lang umaasa, wala ka na rin makain dahil hindi ka kalusugan pa rin. Sabayan pa ng kakulangan ng tubig. Yun tadi, lalo na nagkakaroon tayo ng malaking epekto. Ayan, kaya ang tanong, ano ang epekto ng water crisis sa edukasyon, institusyon at sa learning experience ng mga estudyante? Ayan, yan naman ang pag-uusapan natin. Siyempre, hindi exempted ang mga educational institution sa water crisis. Maraming mga mag-aaral ang naapektuhan ng kakulangan sa sapat na tubig. Unang epekto nito ay ang hygiene ng mga mag-aaral. Kasi siyempre kung wala namang panghugas, siyempre epektado talaga yung hygiene. Walang tamang hygiene ang ilang mga bata, lalo na sa mga remote na lugar kung saan walang magandang sistema ng tubig. Yung mga balon, di ba? Siyempre sinabi ko na nga sa inyo, minsan nag-aabang ng tubig alas 10 hanggang umaga, 2 container lang ang pwede mong igibin kasi marami kayo naghati-hati. Dahil dito, mas prone sila sa mga sakit na nagre-resulta ng maraming absent at kakulangan sa pagkatuto ng mga kabataan. Ang ilan naman ay gaya ng nabanggit na natin kanina, nauubos na ang oras sa pag-iigib pa lang ng tubig sa mga balon o kaya pagpunta sa mga malalayong lugar upang makakuha ng malinis na tubig. Kung kaya, nawawala na ang oras sa pag-aaral. O minsan, nandyan nga, interesado mag-aaral, hindi na makapag-review. Ayan. Kaya, malaking epekto. Sa Metro Manila naman, nahihiya ang mga mag-aaral na pumasok kapag walang tubig. Isa pang problema ay ang dehydration. Mainit na panahon ngayon at kinakailangan ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Hindi ito nakukuha ng ilang mga mag-aaral sa mga probinsya at remote na lugar dahil limitado lamang ang tubig nila. Nakakaapekto ng dehydration sa kanilang pag-iisip. Kung kaya, bumababa ang grado ng mga bata. Hindi nakapag-focus sa pag-aaral. Hindi sila nakapag-focus doon sa leksyon dahil sa problema lang ng tubig. Isipin mo yun. Baka akala natin hindi epektado yung mga bata dyan. Dahil andyan tayo, hindi. Naepektado talaga. Dagdag pa rito, yung mga sakit na nakukuha nila sa pag-inom ng hindi malinis na tubig. Ano ang magiging resulta? Pagtatae, pagsusuka, at lagnat na dala ng parasite at bakterya ng madalas na nag-cause ng absent ng mga estudyante sa probinsya. Ang hindi magandang oral health ay isa ring madalas na problema. Dahil sa kulang sa tubig. Hindi na makapaglinis ng ngipin ang ilang mga mag-aaral kung kaya nagkakaroon ng mga problema sa ngipin at nasisira. Kaya talagang malaki ang epekto ng water crisis sa ating kabataan sa ito pa naman yung sinasabi natin na pag-asa ng bayan. At tandaan natin kapag tayo ay may sirang ngipin, lalo na yung mga kabataan, sira ang ngipin kapag yung hindi yung yung milk teeth yung permanent teeth kapag mayroong sira niyan, lalo na sa mga kababaihan.
ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer. Kadahilanan. Pansinin nyo, kapag may root canal ka, kadalasan may sakit sa may cancer. Ganda noon, di ba? Oh, ganda. May sirang ipin, ano nagyari? May migraine. O magkakaroon ng breast cancer, mayuma, o ano pang cancer na pwede niyang maipekto. Pansinin nyo, kapag buo ang ipin ng isang tao, hindi nagkaka-cancer. Yan ang tingnan nyong mabuti. Lahat yan na may cancer. Wala pa akong nakitang may cancer. Nag-iikot na kami kung saan nagme-medical. Pero hindi kami perfecto kasi, siyempre, kadalasan sa nakikita namin may cancer, may sira ang ipin. Kaya napagkahalaga na magiging malinis ang ngipin natin kasi siyang dahilan kung bakit maraming sakit ang tao. Yan. Kaya ang tanong, ano ang inobitibong mga teknolohiya at practice ang ma-implement sa Pilipinas upang ma-improve ang water management at conservation? Ayan. Kaya dapat pag-usapan natin. Ang Pilipinas ay nag-implement ng ilang mga inobitibong teknolohiya upang malabanan ang water crisis na sa Pilipinas. Una rito, ang rainwater harvesting technology na kumukulikta ng tubig ulan na nagagamit sa ibang bagay tulad ng paglinis, pandilig, ika nga, sa mga halaman at mga ika nga, yung ginagamit pa nga ng iba dyan sa pagsaing. Oo. Kaya nga sa probinsya, mayroon kaming ano dyan. Ang tawag doon ay libi. Ayan. Oo. Isang ori siya ng rain collector. Ayan, mas marami na kayo ito pag rain collector, ano. Pero may tawag dyan, diba, libi. Isang ginawa siya na hindi ko alam kung bakit tinawag na libi. Baka ang unang nakatuklas dyan ay pangalan libi, kaya ginawang libi yan. Yung rain collector, gagawa sila ng sementado. Ito ay gawa sa semento. Pwedeng ginagawa nila yan sa pamagitan ng buhos, ano. Pero makapal ang ika nga yung bakal nga nakapali ikot sa katawan. Hindi yung bakal na basta na lang inilagay ang bakal, hindi. Ang ginagawa nila, kung saan yung party ng mababang side, hindi doon ang dugtungan. Kasi hindi naman ang probinsya naman ay hindi naman talaga may mga welding machine, ano, o mga teknolohiya na ganun. Nasa gilid siya. Kung halimbawa, pababa ng ganun, hindi dito ang dugtungan at hindi dito. Nandito sa gilid. Yan. At magkapalayan yun. Isang ikot dito, parang sa piston ring. Ikot naman yan. Dito. Yan. Dito naman ang hinto. Ganon. Kaya ang nangyayari, matibay yan. Bilog. Nagdedepende sa laki ng nagpapagawa. Yan. Kapag umuulan, mayroong salaan yun, papasok doon. Ngayon, may iba naman na ang ginagawa, pinapakuluan mo na bago isinasaing. Bago iniinom. Kasi may mga lugar talaga na dahil sa rain collector umiinom. Pero hindi naman ito ay hindi naman natin masasabi na ito ay maraming sakit. Posible. Dahil bakit? May namumugad na mga ibon, may mga kaya pinapakuluan bago inuman. Ay nanonood sa atin si Ma'am Maria Shirley de la Cruz. Ayan. Ayan, kumusta po kayo? Ayan. Kaya nakikita natin na mayroon ding mga pamamaraan sa probinsya, ano? Ang tawag diyan ay rain collector. Ginagawa talaga yan, maraming lugar yan. Lalong-lalo na sa isla sa President Carlos P. Garcia, sa mga island tulad ng Dawahon, Telmobo, mayroon silang mga rain collector na iniipon yun. At pang banyo, yung ginagamit sa banyo. Nakakaroon ng tubo din na parang kripo na doon pupunta sa banyo. Kadalasan, kasi bibili na rin ng mga filtered water para sa maiinom. Pero may mga iba na wala talagang sapat na kakayahan para bumili ng 25 pesos isang galon. Yun, di ba? Siyempre, doon na sa ulan. Pero bago nito ilagay sa isang banga o ika nga yung inuman na gawa sa clay, malamig doon ang tubig. Ano? Pinapakuluan mo na. Pinapakuluan mo na lang ng 10 to 15 minutes, inilalagay doon. Maliban sa mga makukulit talagang kabataan, ang ginagawa nila ay iniinom nila ng isa-isa. Ayan. Kamay. Nakakamay lang yan. Iniinom. Pero yun nga lang, front nun. Pero hindi naman siya na nagiging sa leptospirosis. Kasi hindi naman madudumi. Bagaman may mga daga doon, hindi gaanong kasing dumi dito sa Maynila dahil wala namang kanal doon.
Oo, wala namang kanal yung mga probinsya. At ika nga, bagaman madumi, hindi kasing dumi dito sa Metro Manila. Kaya nagkakaroon yan. Para nakakabawas din naman sa tinatawag nating water crisis. Ano? Pero kung mayroong programa ang gobyerno natin na para matulungan yung mga ganung lugar, na magbibigay ng mga water pump man yan, o kung doon lang sa ika nga yung puso, yung dibumba, okay na yun, makatulong yun. Pero dapat stainless ang isusupply. Huwag yung bakal. O wag yung tinatawag na may tinatawag sila dyan na galvanize, semi-galvanize. Kung magkakaroon ng kalawang yan. Samantalang kung ang gagamitin ay stainless, matibay yan at hindi talaga nagkakalawang. Ayan, pwedeng inumin, magiging malinis at nakasarap pa yan. Hindi pa nung tulad ng umuulan na pwede pang ang iba, may mga naglilinis na kahit bawal maghugas ng paa, naghuhugas pa rin doon sa labi. Pero simentado naman ginagawa nyo ng ano. Kaya isa yan sa mga solusyon na pupwede. At nakakatulong din kahit sa kakulangan ng tubig natin sa water crisis, yung tinatawag nilang rain collector. At minsan yung iba, umaabot ng 2,000 o 10,000, pinakamalaki nakita ko yan is 10,000 containers ang laman. Ayan. Mayroon ding smart water management system na kung saan gumagamit ng IoT. Ayan. IoT na sensor at smart meter na ginagamit upang mag-monitor at mag-manage ng tubig upang magamit ng maayos at walang masasayang. Yan. Yun ang maganda. Ang desalination plant naman ay ginagamit upang ma-convert ang mga salt water patungong fresh water na ginagawa ng mga coastal area sa Pilipinas. Yan naman, mapag-uusapan natin yan. Alam nyo, simple lang yan eh. Ang paggawa ng pero matrabaho. Ang pagbawas lang ng yung alat, pwedeng buhangin na 10 sako, ilalagay mo, ipatong-patong mo yan. Nasubo ko na yan noon. Kabataan pa ako. Ginagawa ko yan na 10 sako yan, nakapatong. Doon papatakan mo yung tubig. Ang ginagawa nga, dahil sa kakulangan nga ng, siyempre, kulang ng ang ginagawa ko dati yan, yung bike. Papadyakan mo yung bike, tapos iaakit mo yung tubig, tapos sasahurin mo sa ilalim. Galing sa dagat. Yung dagat naman na dapat doon sa malinis naman na dagat, bandang malalim. Huwag naman yung sa gilid kasi baka madumi. Pero kung madumi naman, nalilinis pa rin yun dahil sa sa buhangin nga nagsasala. At pagkatapos, babawasan mo yung isa ibabaw noon, kinabukasan, lalagyan mo siya ng bagong buhangin para tuloy-tuloy pa rin yung pag-ano ng tubig. Depende sa dami ng dumi nga nahahakot. Kaya yun yung inaano natin na posible na magkakaroon tayo ng mga ganon, yung mga yung galing sa dagat na igagawin nating fresh water. Ayan. Kaya mahalaga din yan, mahalaga din yan na tip, kasi sa Pilipinas ganito talaga. Gumagamit din ng ilan ng mga eco-friendly na paraan upang magtanim tulad ng drip irrigation. Ayan. Yung magtanim tulad ng drip o irrigation upang mabawasan ang paggamit ng tubig sa ating pananim. Yan. Ang pagkakaroon din ng public awareness campaign upang mapangaralan ang mga tao sa water conservation ay maiisagawa tulad ng ginagawa na natin dito sa ating programa na tinuturo natin. Ang pagkakaroon naman ng integrated na water source management ay sumisiguro sa sustainable ng paggamit ng tubig natin. Yan. Ang panghuli ay ang Advanced Water Quality Monitoring Technology ay ginagamit naman upang ma-detect ang mga pollutant. At masiguro na safe yung inumin o talagang safety yung ating inumin na mga tubig natin na isinusupply natin at ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Tandaan natin yan, kailangan malinis. Lahat ng mga teknolohiyang ito ay available sa Pilipinas at ginagamit ng ilang mga lugar at LGU. Yun. Dapat lahat. Kasi
tinasabi ko sa inyo, may mga lugar na walang kakayahan at ang LGU mismo ay hindi gumagalaw. Mabuti yung mga ibang lugar kaya may gumagamit na yung mga LGU na mga matitino, nagbibigay sila ng solusyon na ganun. Pero may mga lugar na talagang napabayaan. Lalo na yung mga isla na tinatawag lang outside the Philippines. Hayaan, alam siguro ninyo yan. Yung tinatawag na lugar na yan, yung outside the Philippines. Ayan. Kaya hindi natin bagitin, kawawa naman. Talaga namang alam natin na hindi gaano napapansin ng national government. Ang mga problema lang ay hindi pantay-pantay na nararanasan ito ng mga tao pagkat hindi talaga pareho yung distribution. Kaya nga mayroon akong nakitang lugar dati. Kasi alam mo naman, ikot ako mayroong lugar na hindi talaga nagboboto yan. Eleksyon, hindi bumuboto yan mga nasyonal. Ang binoboto yung nasa lugar lang nila. Kahit congressman, hindi nila binoboto dahil hindi naman sila iniintindi. Pumupunta lang doon kapag may eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, wala na. Yun. Kaya, ang nangyayari, dahil sa hindi mo naman kami tutulungan, kami na. Kaya yun ang tinatawag na island outside of the Philippines. May isang island yan na sinasabi ko. Ang population niya ay 62,662 katao. Noon, 2000, ang huling nalalaman ko dyan, is 2020. Yun yung bilang nila. Kaya ngayon, siyempre, ang daming nanganak, lalo na sa bagay, sa pandemic, hindi naman sila gaanong epektado dahil wala naman talagang nagiging doon. Ginagawa lang na minsan ng mga local government, ginagawa doon nilalagay yung mga may COVID. Kaya nagkakaroon sila na pero hindi naman lang iniintindi ang COVID. Hindi, kaya wala pa rin. Kaya wala namang nahahawa kasi wala namang nakaintindi na may COVID. Kaya walang sakit na pumapasok doon ng COVID. Kaya zero siya. Pero ang sabi dati ng national government, nabibigyan nila ng award pero wala rin sila nabigyan award. Bakit? Nairehistro na doon inilalagay ang may COVID kaya ang isla may COVID na ganitong bilang pero sa lugar mismo wala. Ayan. Yung galing lang sa syudad, yun ang dinala doon kasi alam nilang walang COVID. Kaya nakakalungkot. Mayroong mga lugar na ginagamit ang mga teknolohiyang ito. Ang ilan naman ay nangangailangan din ng ganitong teknolohiya ay walang kakayahan upang makabili. Yan ang sinasabi ko. Walang kakayahan upang makabili sila ng teknolohiyang ganon. Saan ba dapat manggagaling yan? Dapat nanggagaling sa national government na magiging pantay ang pagbigay ng mga teknolohiya sa mga lugar. Dahil alam naman natin yan hindi naman na talaga lingid sa kaalaman, lalo na sa national government, na may mga islang ganon. May mga lugar sa atin kasi bilang nga yan 7,000 tayo mahigit na isla. Dapat alam natin yan kung sino ba kakulangan. Kaya nga napagkaganda talaga na kapag ang isang advisor sa isang presidente ay dapat hindi lang mga professional. Dapat mayroon sa ilalim, mayroon sa dulo, gitna, mayroon sa pinakamataas, higher. Kaya higher education at lower education. Dapat parehas mayroon yan. Bakit? Para maintindihan. Kasi kung hindi siya kalibel doon, walang mangyayari. Patulad na tinatawag natin, mga artificial people, artificial life, tulad ng mga politician. Artificial ang buhay nila dyan. Hindi talaga yan ang Bakit? Hindi ko ibig sabihin, sinisiraan sila. Hindi Paano nagiging hindi artificial? Dahil kapag lumalakad yan, hindi nila nararanasan yung traffic dahil nagwawangwang yan. Kaya hindi nila nararanasan. Kaya artificial yung kanilang nakikita sa trapiko. Kaya ang ginagawa naman ng iba, ng mga opisyal natin, pupunta sa ibang bansa yan. Doon pupunta, doon mag-aalamin nila kung ano ba talagang mga ginagawa dito para ganito. Doon lang kukunin, hindi naman applicable sa atin. Dahil sa kanila malalaki ang kalsada, sa atin maliliit. Tapos i-apply sa atin, kaya lalong nagkabuhol-buhol ang traffic. Kaya yan, pag-isipan natin yan. Kaya salamat sa lahat na nakikinig. At pwede nyo ipasa itong programang ito para maintindihan ng lahat yung water crisis. Ayan. Ngayon, anong mga sakit ang maaaring makuha natin mula sa water crisis? Yan ang pag-uusapan natin sa ngayon. Natalakay na natin kanina ang ilan sa mga sakit na ito na nakakaapekto sa lahat. Hindi lang sa mga probinsyano, nasa probinsya, hindi lang yan, kundi pati na rin sa mga nakatira sa mga syudad. Kaya palalimin pa natin kung ano ang mga sakit nga pwede nating makuha mula sa water crisis.
Sa ating pinag-uusapan. Kaya, yan ang palalimin natin. Una riyan ay ang diarrhea. Nakukuha ito sa iba't ibang pathogens tulad ng bacteria, virus, at parasite. Isa sa rason ng diarrhea ay ang pag-inom ng kontaminadong tubig. Kapag hindi nakokontrol, maaari itong humantong sa dehydration at partikular ng mas delikado ito sa mga bata at sa mga matatanda. Pero yung mga middle na sa gitna, hindi gaanong epektado dito. Karamihan lang talagang nagiging epektado dito ay mga bata at mga matatanda. Mas malala pa riyan kung ang nainom na tubig o nakain na pagkain ay kontaminado sa bacterium na tinatawag nilang Vibrio cholerae. Yan. Na siyang nagdadala ng sakit na cholera. Ang cholera ay maaaring magdulot ng matinding dehydration at pagkamatay. Pagkamatay pa nga ng mga kung hindi talaga maaagapan ng mga tao. Pagkamatay ng mga tao kung hindi ito maaagapan. Pero bago tayo magpapatuloy, bigyan muna natin ng daan ang ating istasyon at huwag kayong bibitaw. Sa ilang sandali, kami po ay babalik. Ready in 3, 2, 1. Discover a world where your favorite videos, breaking news, and the latest updates come alive. Welcome to IBS Media Group, your premier digital destination for all things Radio Kalusugan, Central Luzon, Balita, and Asol TV. Dive into our vibrant community across our unified social media platforms and join over 4 million followers and subscribers who've made us their go-to for independent news and media in the Philippines. Follow us on Instagram, tweet with us on Twitter, engage with us on TikTok. At IBS Media Group, we're more than just news. We're a digital experience. Join our journey today. Okay, maraming salamat po sa inyong hindi pagbitaw at patuloy na sumusubaybay sa aming programa. Ayan. Kaya sa ating pagpapatuloy, isa pa rito ang typhoid fever na dala naman ng mga yung mga bacterium na salmonella. Ayan, yung salmonella, type P. Yan. Na kagaya rin ng mga nauna na nakukuha sa kontaminadong tubig at sa pagkain natin. Diyan talaga niyan nakukuha. At kadalasan, ang sintomas nito ay lagnat, panghihina, sakit sa tiyan, at pagkawala ng ganang kumain. Gayon din ang hepatitis E, na isang viral infection sa ating liver o sa ating atay na nakukuha sa pagkain o pag-inom ng madumi at kontaminadong tubig at pagkain. At yung sobrang pag-inom ng maintenance, yung mga gamot, yan, nakukuha din yan. Na nasisira din yung atay. Kaya nga sa maintenance natin, pinapayo din natin sa Kalikasan Kalusugan na kung tama na, kung hindi naman na kailangan, huwag nang iinom. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng ibang doktor na maintenance is always maintenance. Hindi totoo yun. Dapat, kung mababa na ang iyong, halimbawa sa blood pressure, pwede yung hanapin mo muna yung problema. Bakit kaya mataas ang presyo ng dugo ko? Baka naman mayroon tayong sakit na ganito. Kasi hindi naman sakit ang high blood. Kung hindi ang high blood, isang sintomas na pwedeng ikamatay. Dahil kapag masyadong mabigat o matulin, o masikip ang pagdaloy, kung pumutok ang ugat, pwedeng ikamatay yan. Kaya dapat hanapin yung problema. Ngayon, bakit ba ito napag-usapan natin? Sabi mo, water crisis, bakit pinag-usapan yan? Kasi mga sintomas din yan, mga lagnat, pinapaliwanag din natin. Na siya din namang siya naman din ibang dahilan. Ang mga sintomas naman nito ay yung minsan paninilaw, yung sa atay, paninilaw. Ayan, matinding pagod, hilo at sakit sa tiyan. Pwedeng dahilan yan na ikaw ay may sakit sa atay. Ulitin ko yung mga sintomas kapag kapag mayroon kang problema sa atay. Una, matinding pagod. Parang kahit konti hapong-hapong ka na.
o nahihilo ka, yan, at sakit sa tiyan, baka mayroon tayong ano. Kaya yung paninilaw sa balat, huwag niyong baliwalayan yan. Pwede kayo namang maghagunoy tea. Ayan, bagaman ang hagunoy tea natin sinisiraan. Yan. Pero pwede. O kung may sariwa kayo, hagunoy dyan. Bagaman mayroon yan, sinasabi naman talaga sa PSA na mayroon itong halo na ganito. Napaliwanag na rin namin. Pwede nyo balikan sa Kalikasan Kalusugan. Doon sa programa naming Kaalaman sa Radyo Kalusugan. Balikan nyo sa Radyo Kalusugan sa programa noong Wednesday. Ipinapaliwanag doon kung bakit na malaking pagkakaiba ng yung synthetic doon sa herbal. Kung bakit malaki ang pagkakaiba, mapaliwanag sa inyo at maintindihan nyo mabuti. Ayan, nakikinig sa atin si Sir Walter Lituan. Kumusta po kayo dyan sa Iligan City? Ayan, nariyan din ang kakapusan, katapusan lang natin na kung kapos tayo, yun, syempre, mapilitan tayo na uminom, ng mga tubig na hindi malilinis. Ayan. Sa ating pagpapatuloy, nariyan din ang katatapos lang nating tinatalakay na leptospirosis na kung napanood ninyo, nung last week na pinag-uusapan natin, bago yung sa Bagyo o yung mga Bagyo, basta pwede nyo balikan dyan sa Radyo Kalusugan at saka sa FBR Association, makikita nyo yung tinatalakay yung leptospirosis. Nung last week lang yan na tinatalakay natin na nakukuha ito sa mga ihi ng infected na mga hayop na humahalo sa tubig. Ang sintomas nito ay nagre-range mula sa parang flu na sintomas. Ayan, yun yung mga ingatan. Hanggang sa ating atay nadadamage at sa pwede na yung atay natin na hindi magpapunction dahil sa leptospira na bakterya. Ayan. Ang yung ating digestive system naman na tinalakay na natin kanina ay isang sakit na mula sa bakterya. Tulad ng yung tinatawag nating Shigella. Yan, Shigella. Yung amoeba. Yan, at tulad ng entomoeba. Yan, histolytica. Yan, ang mga sakit yan. Ito ay matinding diarrhea na may kasamang dugo. Yung dumi natin. Ayan, nakukuha ang mga bakterya na ito sa mga kontaminadong tubig at yung kontaminadong pagkain na maaaring nating Kaya mahalaga yung kapag may pagkain kayo, balutin nyo. Pagkatapos kumain, baka madadapuan yan. Una ba, bang nadadami minsan langaw? Ipis. Ayan. Tama ba yan, Sir Walter Lituan? Yan. Kaya dapat mayroon tayong takip. Minsan daga pa nga ang pumupunta kung may daga ang bahay. Kasi hindi natin lahat ng bahay talaga namang na mayroon tayong sapat na mga screen. Kasi nga, siyempre, yung ating mga kababayan, mayroon namang wala talaga namang kakayahan para magpapa-screen sa kanilang bahay. Kaya minsan pumapasok ng lalo na sa mga informal settler. Kaya kailangan talaga natin na dapat mag-ingat. Yung mga langaw, sa mga lugar naman na may mga piggery, may mga poultry, mga dumadapo dyan na langaw, kaya pwede tayong magkakaroon ng mga bakterya. Ayan, baka nadadala na ng mga langaw yan. Marami pang sakit tulad ng giardiasis, yun, amoebiasis, ayan, yung mga symptomiasis at yung acute respiratory infection na maaaring makuha mula sa pag-inom, pagkain o paglapit lang sa kontaminadong tubig at pagkain. Kung kaya dapat talagang masolusyonan ang water crisis na ito sa atin dito sa Pilipinas. Ayan, kumusta din pala si Sir PG Katipon. Ayan. At saka si Bigo pala, si Bigo dyan sa may Bacolod. Ayan, kumusta po Sir Bigo? Ayan, si Joey Bigo ng Bacolod City. Magandang araw po sa inyo dyan sa Bacolod. Ayan, at saka sa Bohol, kumusta rin kayo dyan? Ayan, sa mga Boyles family at saka sa Adlawan family. Ayan, kumusta? At saka mga Linggo family pala, nagpapabati rin dyan sa Bohol.
Ayan, mga Kotamura family pala. Ayan, ang dami pala, Ang dami pala dyan. Saka mga Yana family. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, siyempre, hindi natin isa-isahin sa dami naman yan eh. Oo, kaya, siyempre, pati dyan sa may Pangasinan, ayan, marami dyan sa mga Ramos family dyan sa Pangasinan. Kumusta po kayo? Ayan, si Kuya Jis pala, nasa Amerika ngayon. Okay, salamat po at ingat-ingat po kayo dyan. Ayan, pero syempre, mas maganda pa rin sa mga Washington Pinoys. Ayan, at saka Washington Palengke. Ganda ng mga grupo dyan sa Washington Drive. Tandaan natin iba yung Washington DC sa Washington Drive. Kasi ang Washington Drive, isa siyang state ng Amerika. At doon, nagsama-sama ang mga Pinoy, ng mga masisipag na Pinoy. Ayan, dyan din na tumitira si Ma'am Stinely Reyes na talaga naman mayroon silang mga grupo na nagtutulungan bilang Pilipino. O nagtutulungan sila, talagang nakikita natin yung unity ng mga Pilipino. Samantalang dito sa Pilipinas na nandito halos lahat ng mga Pilipino na marami naman sana dapat mawala tayong unity. Minsan nag-alalabo-labo pa dahil ba sa politika? Ayan, dapat alisin na natin ang politika kung yun ang dahilan para tayo magkakaroon ng problema. Kaya ang tanong, ano ang gagawin natin upang maiwasan upang hindi lang maiwasan, makaiwas sa mga sakit na ito sa kabila ng water crisis. Ayan, ano ba ang pwede natin gawin? Alam ko naman na marami ang mga kababayan natin na ang napipilitang uminom ng mga maruming tubig dahil sa wala silang ibang choice. Yan lamang ang available sa kanila. Kung kaya, tinitiis na lang nila. Kaya kung nandyan sana yung local government para tumulong sa kanila para hindi sila mapipilitang uminom. Dahil kailangan talaga ng katawan natin eh. Kailangan nating uminom. Kaya dapat nating pag-isipan yan. Tulungan natin. Ayan. At alam ko na kung may mas malinis na source ng tubig, ay syempre, mas piliin nila iyon. Lalo na kung madami. Lalo na kung madaming supply. Kaya madali nila itong makukuha. Marami sa mga kababayan natin na nakatira sa mga isla na nagtitiis ng mga tubig na may halong tubig dagat. Kaya, siyempre, mairaos lang ang kanilang buhay. Mairaos lang ang kanilang pang-araw-araw na iniumin. Kaya, mairaos lang ang uhaw at mga pangangailangan ng kanilang pamayanan. Kung kaya, ano ang pwede nilang gawin? Pwede nilang pakuluan ang tubig. Pwedeng pakuluan ng tubig ng 1 minuto hanggang 3 minuto para mapatay ang mga delikadong pathogens. Yan, dapat niya sa probinsya, pakuluan nyo ang tubig, lalo na sa balon, ng 1 hanggang 3 minuto para mapatay yung mga pathogens. Maaari silang gumawa ng filtration gamit ang malilinis na damit upang masala ang mga madudumi sa tubig. O yung mga dumi. Yung mga latak. Ayan. Nakakatulong rin ito na mabawasan ang bakterya, mga parasite, at ibang contaminant. Yan. Maganda rin na magbigay ang gobyerno ng mga water filterization. Ayan. Yung mga purifier tablets. Ayan. Purification. Tablets na nagdi-disinfect sa mga tubig upang maging safe inumin. Pwede kayo magbigay ng mga tablet, mga pang-disinfect na ilalagay lang nila doon sa banga o ilalagay lang nila sa container kung saan sila kumukuha ng tubig para maalis yung mga pathogens, yung mga parasite na nandoon. Kaya maganda na tulungan natin. Tulungan ng ating gobyerno. Ayan. Mahalaga rin na ang kalinisan. Hanggat maaari, linisin natin ang paligid natin. Huwag hayaang mabulok ang mga nabubulok sa loob ng bahay. At mas makadagdag ito sa mga pag-attract ng mga hayop na may dalang sakit.
iwasan ang pagdumi sa kung saan-saan. Kasi may mga lugar pa rin sa atin na walang palikuran. Oo, kaya iwasan nyo yan ng pagdumi kung saan-saan. Nakakabuting takpan ito kung walang tamang palikuran. Oo, kaya kung mayroon kayong mga may mga probinsya no, na wala pa talaga namang hindi sila uso yung paggawa ng mga CR, dapat kapag dumumi kayo, takpan nyo. Oo, kaya maghukay kayo ng konting lupa tapos pagkatas tapunan nyo. Pwede, madaling paraan lang yan para simple lang na hindi nakukuha yung mga bakterya sa mga hayop naman na pupunta uli sa bahay nyo at kakain ng mga pagkain na tira-tira nyo at baka mapunta sa mga kabataan, mga bata, para ito naman magbibigay ng problema sa kalusugan. Yan. Huwag maligo o mag-swimming sa kontaminadong tubig. Hindi lang naman sa pag-inom natin makukuha ang mga sakit na natalakay natin kanina. Hindi lang. Pati na sa ating katawan, kahit kunting gasgas, o papasok din ang mga pathogen sa ating mga mata, sa ating mga ilong, sa ating mga tainga, mga sugat natin na kahit kapiraso pwedeng pumasok dyan, ang mga pathogens o mga parasite na nakakasira ng ating kalusugan. Ayan, makakabuting iwasan ang paglangoy sa mga ito, lalo na sa panahon ng baha. Kasi nakikita natin, kahit dito sa Metro Manila, ang daming nagsiswimming dyan. Nakikita nilang may tubig na umaapaw, nagtatalunan. Ayan, nakita nyo ba? Minsan nakikita na inipino po sa Facebook dyan sa may underpass ng Quezon Avenue. O yun, naliligo sila dyan. O, kaya iwasan natin yan kasi napagkarumi yan. Daming mga mga parasite, mga pathogens na pwede nating makuha. Lalo na yung mga sakit na talagang matitindi. Yan. Mga spirochete na mga bakterya. Yan, pwede nating makukuha. Siguraduhin nakasilyo o nakasarang mabuti ang imbakan ng tubig. Yan. Huwag hayaang may makapasok na dumi o hayop sa loob nito upang hindi makontamina ng mga pathogens. Yan, yung ating mga tubig sa ating bahay. Yan. At panghuli ay alamin ang mga sintomas ng mga sakit. Kapag nakita mo na nakakaranas ka o yung pamilya mo na mga sintomas na natalakay natin, dapat kumilos ka agad. Huwag nang hayaang lumala pa ang sakit. Dapat magpunta sa klinik. Ayan, magpunta sa ospital. O, bagaman talaga naman nakikita naman natin na napagkahirap talaga pumunta sa ospital. Napagkahirap talaga pumunta sa mga, sa ating mga pagamutan. Pero matiisin natin yun kung wala tayong dahil baka delikado. Tandaan natin, mahalaga ang buhay. Kapag lumalala pa ang sakit mo, lumalala ito, lalo ng problema sa atin. Kaya dapat talaga iwasan natin na magkakasakit. Kaya paano natin maiwas? At dapat na magiging matalino tayo. Magturo tayo sa ating mga anak, mga apo, mga kaibigan, mga kapatid, kung paano tayo makakaiwas sa mga sakit. At huwag nating hayaan na natutuwa pa tayo. Binibidyo-bidyo pa, naliligo tayo doon sa baha. Di ba? Dapat iwasan natin yun. Dahil kawawa naman. Kasi baka kapos pa ang kaalaman. Kaya maganda na tayo magtutulungan. Ayan, kumusta po si Ma'am? Si Emmanuel. Si Sir Manuel nagutom. Ayan, si Emmanuel. Kumusta na kayo dyan sa Dubai? Ayan, siguro nakarating na ito sa Dubai si Sir Emmanuel. Ayan. Okay, kumusta po kayo? Kumusta sa lahat ng taga-Dubai? At kumusta yung pagta-travel nyo? Ayan. Ayan. Yung pamangkin ko yan, mabait yan. Kahit pumunta yan dito, dinalaw ako, hindi kami nagkita kasi nandoon ako. May tinulungan ata ako na basta may pinuntahan kami, may tinulungan kami. Insakto naman na pumunta siya rito. Kaya hindi kami nagkita. Ayan, ngayon nasa Dubai na yan. Kaya ingat-ingat po kaya. Ayan. Kaya ang tanong, gaano kahalaga ang pagkakaalam na may water crisis sa Pilipinas? Ngayong nalaman mo na may crisis, may crisis sa Pilipinas, ano naman ito sa iyo? Pag-isipan mo, ano naman ito sa iyo? Nakakatulong ba ngayon
na malaman mo na may krisis dito sa Pilipinas? Mawawala ba ito? Hindi natin alam. Pero ang mahalaga ay nagkaroon tayo ng kaalaman o kamalayan sa natutunan nating nangyayari sa ating bansa. Minsan, baka masyado tayong nakapokus sa ating sariling kalagayan at hindi na natin napapansin ang totoong nangyayari sa ating bansa. Ayan. At hindi lang ito nangyayari sa atin. Nararanasan ito ng maraming mga bansa sa ngayon. Yung water crisis, yung climate change, nararanasan sa halos maraming bansa. Kaya, ang kalamang ito na magpakilos sa iyo na gumawa ng maliit na aksyon tulad ng pagiging responsable sa paggamit ng tubig. Hindi pagsasayang at pamamahagi sa mga nangangailangan. Yan, napagkahalaga yan. Hindi man natin kayang solusyonan bilang individual ang krisis na ito, pero kung sama-samang kikilos ang lahat, ay makakayanan natin ito. Kung tayong lahat magsama-sama, magtutulungan. Kasama rito ang mga nakaupo sa gobyerno, sa mga NGOs. Ito namang mga NGOs, gusto lang talang magtatayo ka ng NGOs, pahirapan ka pa ng gobyerno. Tutulong ka na, hindi ka pahirapan ka pa ng gobyerno. Ayan, mga malalaking korporasyon at kumpanya at mga pangkaraniwang manggagawa. Walang mangyayari kung walang kikilos. Tandaan natin yan. Kung walang kikilos, walang mangyayari sa atin. Kung kaya, simulan muna sa ating sarili. Ang pagkilos, simulan muna natin sa ating sarili para maka-impluwensya tayo sa ibang tao na nakapaligid sa atin. Kapag nakikita nila yung ginagawa natin, mahihiya sila na gawin yung pagsasayang ng tubig. Yung hindi na kinaglilinis sa kanilang bahay. Ayan, kumusta po, Sir Ivan de la Cruz? Ayan, kumusta po, Sir Ivan? Ito si Sir Ivan, konsihal ito ng Sampaloc dati. Ewan ko ngayon kung nagiging konsihal pa ito. Kasi matulungin yan. Kahit hindi na siya konsihal, ay matulungin yan. Hindi ko alam kung nakano. Kasi natapos ata yung yung termino. Kaya hindi na pwede. Yan, hanggang wala na siya sa pwesto, tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong niya. Pati sa Japan na tumutulong yan. May mga kaibigan siya sa Japan na nangangailangan ng gamot. Ayan, pinapadalhan niya. Kaya maraming salamat, Sir Ivan. Ipagpatuloy nyo lang po na talagang pagpapalain kayo ng Diyos sa inyo pong ginagawang mabuting kalooban. Ayan. Tandaan natin, yung mga gobyerno na nakaupo sa mga NGOs, yan, mga malalaking korporasyon at kumpanya at mga pangkaraniwang manggagawa dapat magkakaisa, magtutulungan, magsama-sama para maalis o mabawasan man lang ang krisis sa ating bansa. Yung water crisis. Kasi ang mga kumpanya, alam nyo, hindi nila nililimitahan yung mga taong gumagamit ng tubig. Pero kung ang mga manggagawa na nandoon ay alam nila kung paano nila ito gagamitin at alam ng mga manggagawa kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na pagtitipid. Ayan, nanonood sa atin si Roel dyan sa si Ranil. Yan, Ranil pala, nanonood dyan sa Maylite. Ayan. Kumusta po kayo dyan sa Southern Leyte. Ayan. Kaya kapag nagsama-sama yung mga gagawa, may-ari ng kumpanya, magtutulungan para makatipid sa tubig, malaking tulong yan sa ating bansa para mapaunlad at mababawasan yung krisis sa tubig dito sa ating bansa. Pwede niyong ibahagi ang programa nating ito upang mapaabutan din ang iba. Mapapaabutan din ng iba ng mga impormasyon na ating tinatalakay ngayon. At makakatulong din ito sa iba. Kasi siyempre, hindi naman tayo kasi popular na maraming
marami kaagad ang nag-ano sa atin, nagsusubscribe. Oo, sa Radyo Kalusugan. Ayan. Pero parami na ng parami. Halaga, natutuwa nga kami. Dahil mayroon ng 20,000 na actual na talagang naka-subscribe dyan sa Radyo Kalusugan. Pero sa kabuuan ng IBS Network, nasa 4 million followers na. Ayan, kaya maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ayan. Oo, tandaan natin, ulitin natin ha. Pwede ninyong ibahagi ang programa natin na ito upang mapaabutan din ang iba. O di kaya'y makipag-ugnayan sa inyong lokal na foundation o project na may kinalaman sa water conservation upang makatulong sa iba. Ayan, oo. Ano man ang gawin ninyo, siguradong may malaking impact ito sa mga susunod na henerasyon. Kung ano man ang gagawin natin na paglilinis, ano man ang gagawin natin ng tulong para masaayos o magiging magiging responsable ang bawat isa sa atin, tiyak na magiging responsable ang susunod na henerasyon at hindi nila malilimutan yung mga ginagawa natin. Ayan, nababalikan lang pala natin, kasi, in fairness naman, sa Holy Spirit, yung Barangay Holy Spirit talagang maganda. Ayan, nung nalaman nila na mayroong NGOs na nagtatayo ng medical mission, talagang hindi nag-atubili sila nagbibigay at hindi pa nagpapabayad. O, wala silang binabayad. O, hindi sila nagpapabayad. Walang binabayaran yung naglalakad. Kaya lang, pagdating sa City Hall, ang nagiging problema, siguro hindi naman talaga alam ni Mayor Joy Belmonte ang nangyayari, ang katotohanan ng nangyayari. Dahil sa kanilang programa na online, hindi na pwedeng dumirekta dahil maraming humaharang. Dahil sa online na yan, ang laking korupsyon. Ang laking korupsyon po, tandaan niyo yan. Una, may mga protocol ang bawat bawat syudad. Tama naman yun. Wala tayong question doon sa protocol. Ito ang problema. Yung gagawa yung pagkapasok mo sa protocol na yon, magbibigay ka, i-invalid nila. Tapos, dahil may contact number ka naman, tatawagan ka o i-message ka ng iba. Ayan, may na nag-message na. Kung gusto mo na malusot yan, isipin mo gumawa ka na ng tama. Magbigay ka. Siyempre naman, ang akala naman ng dahil nga siyempre nasa online naman, hindi to, yun pala napipilter. Ayan, nagbibigay ka. Pagkatapos, susundan uli ng ibang ibang requirements. Siyempre, pagpasok mo ulit ng requirements, 500. Ayan. Nagbigay ka na una, mas malaki ang hinihingi nila para lang makapasok yung mo. Naharang, napipilter. May tatawag sa iyo hindi naman talaga hindi naman na kaagad kasi pending your file. Ayan, yung application pending. Ito makipag-ugnayan kayo ni Mr. o ni Miss ganito. Okay, tanggapin niya. Ay kailangan pa pala ng ganito, kulang yung na-submit niya. Pagbigay mo ay baguhin mo, mali yung pag-submit mo. Gusto mo kami na lang. Sige, kami nang mag-ayos. Another 500. Ayan. Kailan? Mag-antay ka ng message. Pag-message naman, naku, mayroon pa palang ganito. Ayun. Ilan ba ang requirements? Kung magbibigay ka ng 500, maliban sa unang ibinigay mo. Dahil kailangan wala kang magagawa Kasi nahaharangan nga lalo na. Pero maliwanag hindi negosyo. Puro tulong sa mga tao. Tulad ng medical mission. Pero anong ginagawa nila? Hinaharangan. Doon yun Kaya yun ang masakit sa atin. Tapos yun, siyempre, alam naman natin na kapag walang permit, bibirahin ka naman. Doon naman yung problema. At may mga lugar na tutulong ka na sa kanilang lugar. Pero sa Holy Spirit, maganda ang barangay dyan. Maganda yung ginagawa ng pamunuan ng Barangay Holy Spirit dahil talagang libre sa kanila pag kumuha, pag
mga ganong mga klase, yung mga asosasyon na tumutulong sa mga mamamayan. Oo, yan, maganda yan. Pero pagdating doon sa taas, yun na problema talaga. Ang dami talagang problema. Kaya nga dito nga, problema, kaya nga napag-usapan natin yan. Dahil sa krisis natin. O lalo tayong nagkabuhol-buhol dahil sa mga corrupt na nakaupo sa ating ano. Pero hindi natin ano yan yung mayor maaring maganda naman ang intensyon para sa mga requirements. Tama naman 'yon. Pero dapat huwag yung i-filter. Huwag yung harangin na kulang lang ng 1 litra. O walang tuldok po ito. Tuldok lang. Walang tuldok. Kulang lang. Balik. Kaya pala kailangan si Ninoy. Kailangan lawyer. Ayan. Kaya pwede namang isahan yung nakalagay sa kanila doon na application, mapirma, pilapan mo na lahat yun, naibigay mo na. Mayroon pa rin problema, tuldok lang. Yun. Kaya kailangan dapat tuldukan mo. Ayan. Kaya Mayor, sana naman pag-isipan nyo yung mga tao mo dyan sa City Hall. Lalo na sa permit division. Ayan. Kasi alam naman natin kailangan dapat magtulungan tayo. Kasi kulang talaga yung medical assistant. Kulang talaga yung ating tinatawag natin sa ating health. Maraming problema sa health natin. Mga responsable dapat dyan yung ating mga hospital, pero kulang, hindi tinatanggap yung ibang sakit kung hindi acute na yan. Kasi marami sa loob, at kahit nandoon ka na sa loob, mag-ante ka pa ng ilang oras bago ka maasikaso. Bakit? Kulang yung medical personnel. Pero ang dami nating mga doktor nga na hindi naman, mga nurse na bagong graduate pero hindi tinatanggap. Bakit? Pondo ba ang kailangan? Hindi. Hindi pondo. Kung hindi, meron talagang problema sa ating health department. Kaya sana magiging natin. Okay, sa susunod ulit at sa Miyerkules meron pa rin kaming programa na Kalikasan Kalusugan. Ayan, kasama ko si partner Jir Alir. Ang pinag-uusapan naman tungkol sa kalikasan at sa kalusugan. At sa susunod ulit sa ating pag-uusapan tungkol naman sa kalamidad. Kung anong dapat ipaghahanda natin. Pag-usapan natin yan. Kasi lang natin. Na kailangan ano bang awareness nga doon sa mga darating na mga kalamidad. Kasi ang daming mga kalamidad na pwede nating yung papasok sa atin. Una, yung mga trahedya, dami yan, bagyo, sunog, lindol, ayan, buhawi, tsunami, marami tayo. Kaya paano tayo makapaghanda? Sa sakuna. Ayan. Kaya maraming salamat sa Radyo Kalusugan. Salamat sa Azul TV. Salamat sa Central Luzon Balita. At saka lahat ng sumusubaybay sa amin. Magandang araw sa ating lahat. Ang inyong lingkod, si Fred Boyles.